Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras natin na kasanggayan, ito na sa 5 minutos naglabay sa alas 4. Mapay naman nga kulop sa iyong tanan, kumusta na ka mo? Welcome din sa naton na programaan Billboard Radio Periodiko. Para yan na nga adlaw sa Miyerkules. Pizza just kita yan na sa bulan sa September tuig 2025. Si Joven, diri man din na sulod naton background. Ay basin yan para sa sound. Kaupod ko sa control si Monet Perito ngan si Engineer Joven Cardenas. Ano akong background music diri na sulod. Okay, di danala sa imo. Alright, mga kasanggayan, para sa naton ratsada sa naton mga balita din sa naton na programa Billboard Radio Periodiko.
Gadi kita sa naton news online. News online. Okay, para sa natin mga balita o mga kasanggayan. Gani kita sa Balitang Bayan. Bago pala nga upay di diyan naton computer sa ito nagkakawag ka di diyan akong file. So gadi kita sa Balitang Bayan para sa nato na mga pagbabalita. So, adi mga kabugtuhan na naton ratsada sa mga balita. Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, umalsa, nagalma sa alegasyon nga nalalambing sira sa flood control project, kickback. Papriho pinalagan ni Senador Jinggoy Estrada ng Joel Villanueva ang aligasyon ni Anay Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez nga kaupod sira sa mga nangaro sa kickback sa flood control projects. Si Estrada ginayat si Hernandez nga pareho sira sumalang sa lie detector test para may baruan kung sino sa ira ang nagboboa. I categorically and vehemently deny the claims made by Bryce Hernandez. I challenge him. Let us take a lie detector test before the public para malaman ng lahat kung sino ang nagsasabi ng totoo, si Ring ni Estrada. Talk is cheap. Handa akong patunayan na pawang mga kasinungalingan ang sinasabi niya tungkol sa akin, dugang pa niya. Ginpabati ni Hernandez ang alegasyon sinin na naglabay pala nga Martes sa kakulog nga law sa hearings and committee sa Kamara de Representantes nga nag-imbestigar parte sa manomalya nga flood control projects. Nagpakita pa si Hernandez sa napirang litrato nga kaupod ni Estrada si Anay DPWH 1st District Engineer Henry Alcantara. Sigun kan Estrada, papailan niya sa kaso si Hernandez tungod sa aligasyon sini nga kumarawat siya sa 20% nga kickback tikang sa 355 milyones nga kantidad sa pundo sa proyekto. Yes, sasampahan ko ng kaso yan. I have to talk to my lawyers, siring sa senador. Na sina good si Jinggoy talaga nga napamura siya. Napakasinungaling nitong taong ito because first of all, hindi ko siya kilala. And I have never met that guy, siring ni Jinggoy. Siring pa ni si Estrada, just common sense. Will you think I will be actively participating in this investigation na nandun siya, nakilala ko siya, na nagbibigay siya ng pera sa akin? That's common sense. I should have abstained from the hearing, from this hearing. Malakas ang loob ko dahil I did not commit any illegal act, siring pa niya. Waray mahinundom ni Estrada kung diin kuha ang litrato nga kaupod niya si Alcantara. Nga iginlalambing liwat sa kontrobersiya. Waray liwat daw siya staff nga nangangaran Beng Bramos nga iginpakita sa screen grabbed images nga ginarampangan parte sa proyekto.
She was never my staff in my office and I never authorized her at kahit sino man, siring pa ni Estrada. Miskin ginabi niya nga anay girlfriend daw sa niya nga tauhan si Ramos. Samtang gintawag naman ni Villanueva nga usa nga demolition job ang delegasyon ni Hernandez kontra sa iya. Sa privilege speech ring ni Villanueva nga igin kagulat niya ang pagkakadabi sa niya ngaran sa hearing sa Kamara kaupod si Estrada. Ulitin ko, at parang sirang plaka na ako, Mr. President. Wala akong kailanman naging flood control project. Hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation dahil po may resibo po tayo. Meron pong pwede ipa-verify kung bakit ito nangyayari, siring ni Villanueva. Igin pahiwatig ni Villanueva nga si ako Bicol Party List Congressman Saldico. Ang chairperson sa House Appropriations Committee ang mastermind sa kuno anomalya sa paggamit sa pundo para sa flood control project. Mr. President, ginbibiling naton ang mastermind. Dito rin po sa bulwagan na ito, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero. A name that cannot be mentioned, walang iba kundi si Dracula, na ginawang tagapagbantay ng Kamara doon po sa National Blood Bank natin, si ring ni Villanueva. Ngayon, Mr. President, nasaan po si Dracula? Bumaba daw po ang dugo. Bakit? Kulang na ba ang supply ng dugo? Kaya sa iba humahanap ng dugo si Dracula, si ring pa niya. Diri daw nahalok si Villanueva sa demolition job nga nandam siya humatubang sa mga investigasyon tungod daw waray siya igin tatago. Curly Diskaya ginklaro nga waray siya direkta nga transaksyon kan the Speaker Romualdez ngan Saldico. Ginklaro sa kontraktor nga si Pacifico Curly Diskaya II kakulop. Nga waray na itabo nga personal nga transaksyon sa ira ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez nga ako Bicol Party List Congressman Saldico. Inigin payag ni Diskaya usa ka adlaw kauman niya iyakan sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee ang ngaran san mga naisumat nga pirang nga kongresista mga staff sini ngan pirang opisyal sa DPWH nga mayada komisyon sa mga flood control project. Kadaman sa mga empleyado sa DPWH nga nabanggit ang ginpaotrotro nga ginsisiring nga delivery sa salapi ang para kan Saldico nga dapat at least 25% siring ni Diskaya sa Senado. Dugang paniya, si Congressman Marvin Rillo naman ang pinakabeses nga ginbanggit ang ngaran ni Speaker Martin Romualdez bilang iya suok na sangkay. Pero sa hearing sa House Infrastructure Committee sa Kamara, kakulop siring ni Diskaya nga kasi marami pong tumatawag sa akin na kung ako po ba may direct transaction kay Saldico at Speaker Romualdez. Gusto ko lang pong linawin sa kanila na wala po akong direct transaction. Wala po akong direktang transaction sa kanila. Sa to pala nga Lunes, gintawag ni Ko ang Chairs and House Appropriations Committee nga baseless and irresponsible ang tanan sa mga akusasyon nga ginpupukol kontra sa iya sa hearing sa Senado nga ginsiring politically motivated ini nga tanan gintutuyo ini to nga iburong ang publiko and deflect accountability. Anay incorporator si Ko sa Sun West Incorporated and kumpanya nga ikalima sa mga nangungunang flood control project contractor sa Bicol Region antes na i-report nga nag-divest siya tikang sa kumpanya. Igin-insister liwat ni Romualdez nga waray siya ginkarawat nga suhol tikang sa flood control projects. Sigun kan Diskaya, pwede gingamit la ang ngaran ni Romualdez ngan Ko sa pangarusan komisyon sa flood control projects.
16 minutos ang naglabay sa alas 4. Mabalik ak mga kabarangay, kauman sa mga pahibaro sa kontrol. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Alright, nga kita sa para may baro kita sa mga opinion sa durudilain nga mga kilala nga mga kolumnista sa aton mga pahayagan sa Manila. Nga kita sa column Broadcaster's View ni Ray Ely Saludar. Mga testigos nga maglalambing sa flood control scandal. Sa pahayagan, Abante tonight, September 9, 2025 isyo. Angay ig-require o himuon mandatore sa tanan nga mga testigo sa Senado man o Kamara nga may upod nga marigon nga ebidensya. Dapat ang iragin lalatag nga mga testimonya may dasaragin papakita nga mga ebidensya, mga papeles, mga resibo. Kaya unfair good sa mga akusahan nga kongresista o senador, oray naman marigon nga basaran ano sa nga testigo.
Inian kasumpay sa paglalambing sa bilyonaryo nga kontraktor nga mag-asawa Diskaya sa pira nga kongresista ng opisyal sa DPWH. Sa House of Representatives, ginakusahan liwat niya na DPWH Assistant District Engineer Brica Hernandez sira Senador Jingo Estrada ng Joel Villanueva nga kumurawat daw sa kickback sa proyekto. Maupay yan pahayag ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson nga bago nga chairman sa Senate Committee on Blue Ribbon Committee nga di rin niya tutugutan ang mga testigo. Umag-akusa kung waray marigon nga ebidensya. Pwede gadman himuon sa sinuman nga testigo sugad sa kontraktor nga DPWH official nga nadadabi sa anomalya. Ngagod salbaron ang kalaguringon maging state witness nga magtutudlok nala sa mga opisyal o politiko nga waray kapot nga ebidensya. Mauliwat naman kasi may tatabo kung aabot sa korte nga waray marigon nga ebidensya madidismiss liwat ang kaso. Samtang angay lanaton ngan papanagutin ang sinuman nga opisyal ngan politiko nga nagpulos nga nagpanhimulos liwat sa pundo ng bayan. Kasuhan sa labi kadali nga panahon kung may marigon nga ebidensya agud magserbi nga warning nagyapon sa iba pang opisyal sa gobyerno nga nagpipinsar maghimo sa pangungurakot. Amad doon kolom ni Eli Saludar, Broadcasters View. Nga din naman kita sa kolom ni Arnold Clavio, tilamsik ni Igan, palit ng liderato sa Senado. Sa payagan Abante Tonight, September 9, 2025 issue. At the end of the day, the position is just a position. A title is just a title, and those things come and go. It's really your essence and your values that are important. Mawin yan sa ring ni George Allen Sr. Sa katapusan sa naglaw, ang posisyon, ang katungdanan, man katungdanan gudla. Ang titulo, ang usala nga titulo. Nga doon mga bagay-bagay yan naabot. Ngan nabaya. Ang pinaka-importante, ang essence, ang imo batasan, ang imo ginpapakita, mao ang pinaka-importante. Sa ring ini ni George Allen Sr. Waray kahibaro, waray manla sarabutan. Si Senador Rodante Marcolita, nga naliba pa nga mga senador nga ungay sa Duterte Block nga papatalsikon na si Senador Chis Escudero bilang Senate President. Kasabot na dasini nga mga DDS Duterte diehard supporters nga mga senador nga ira pa ang bandera sa Senado, ira pa ang liderato sa Senado, kaya resarabutan matatanggal si Chis Escudero. Seringani ni Senadora Amy Marcos, nalisang na kami ni Rabato, nalisang na kami ni Bongo, na ano ba ang nahitatabo? Pati si Senador Robin Padilla ang napadalagan adto kan paugop kan Senate President Sis. Nagkakalisang kay nano adon Duterte Block na out kami. Dugang pa niya. Sadton weekend maugong na ang Senate ko, pero ada sa 13 pala ang kadamoon sa suporta ni Senador Tito Soto III. Hingan kay nakumbinser ang magbugto nga bilyar nga kaalyado sa mga Duterte diehard senators. Ito, nag-iba sa suporta. Ginbayaan, ini nga mga maka-Duterte nga mga senador, bumaliskad ang magbugto nga bilyar. Pero, sigun sa usa nga Senate Insider, sadto nga Lunes sa naga, sa September 8, fiesta din sa Albayog, samtang busy ang pira nga Duterte Block senators,
sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, nagkamayada sa emergency meeting ang minorya ng ginsiring nakakuha na sadang nga kadamuon si Tito Soto para makalingkod siya paging Senate President. Dagmit daw inigin sumat ni Soto kan Escudero nga liliwanan sa siliwanan na siya sa pwesto. Tumugot naman si Escudero sa usang tuhay nga translation sa poder. Samtang nagharampang sira Escudero kan Soto, waray lagyapon nga malay si Marcoleta sa may tatabo nga balasahan nga tingali pati siya ang maliwanan. Busy kasi si Marcoleta sa pagpipinakyana sa naitatabo nga mga pasabog ngan sa revelasyon sa mag-asawa nga Diskaya sa anomalya sa flood control projects. Siring sa nusa nga senador nga nakahampang ko nga ang pagkakalambing siring ini ni Arnold Clavio sa iya kolom, siring sa nusa nga senador nga nakahampang ko nga ang pagkakalambing sa ngaran ni Escudero sa kontratista nga si Lawrence Lubiano ang nakaapekto sa imahe sa Senate presidency ng sa Senado bilang usa nga institusyon. Ang pag-amin daw ni Senate President Cis Escudero nga kumarawat siya sa 30 milyones pesos nga donasyon sa numero 1 nga kontraktor sa Sorsogon nga yasuok nga sangkay nga si Lawrence Lubiano mao ang nakaapektar sa pagkita sa publiko sa Senado bilang usa nga institusyon. Dugang pa sa isyo ang pag-arawat ni Escudero sa 30 milyones pesos nga campaign donation tigang kan Lubiano. Paano magkamayada sa pagtapod ang publiko? Sa ginhimong investigasyon sa Senado, nahilalambing liwat ang Senate President. Mag-inimbestigar sa flood control project nga kumarawat naman sa dako nga kickback ang Senate President. Siya adto nagsisingit, nag-insert sa mga bilyon-bilyon ka pesos para siya mismo makabuhay-buhay. Budget insertion. Iginrereklamo liwat sa pera nga senador ang pagtrato sa era ni Marcoleta sa kada may public hearing ng Blue Ribbon Committee. Sakit nira sa ulo, ini si Marcoleta. Pera nga senador ang prangkahan nga gimpaud ni Marcoleta, pati auman o seryoso. Waray respeto, bastos nga incompetent ini sa Marcoleta. O dirigaya pagdumaraan kaptan nga ang committee nga Blue Ribbon sumula sini nga mga senador. Waray pakisama, bidang-bida sa hearing nga diri kami gintatagan sa nigayon nga makapangekiyana dugang panira. Natuod sira nga kung maliliwanan si Escudero, mapapalitan liwat si Marcoleta. Adoy, nagsira ngayon kan Cis Escudero. Mismo si Marcoleta. Naapiktaran ang Senate President. Naapiktaran si Cis sa napagin kontrabida ni Marcoleta dito sa Senado. Pagin sarwayon ni Marcoleta, naapiktaran ang Senate President. Sanglit na dumidan si Escudero na fourth with lugod ang liderato ni Cis. Lalo na ang magiging papel sa Duterte Black nga mga senador ilarom sa bago nga Senate President Tito Soto. Si Senador Ping Lacson may na nga kalyado ni Soto ang bago nga chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Kalma, may karma, walang personalan. Amwad to ang kolom ni Arnold Clavio, tilamsik ni Igan sa Abante Tonight, palit ng liderato sa Senado, September just 20
25 issue. 31 minutos naglabay sa alas 4. Mabalik ka kahuman sa mga pahibaro sa control. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov PH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov PH Super App. Oras na hingado na sa 34 minutos naglabay sa alas 4. Lakas, suminga. Makusog magpagawasan sipon sa irong. Dari nga ni makusog humatsing. Kolom ni Rylan Flores, Clinic Hour sa Abante Tonight. Lakas, suminga. Ini nga panahon sa taguran nga may mga bagyo nga naabot. Ada ka man sa iyo balay o nauranan ka sa gawas, pwede ka sipunon. Diri harayo nga maghatsing ngan maging barado an irong. Kung danay, ginginanglan, suminga. Pag-auson nimo sipon sa imo irong. Kung di pa na ba angay kakusog suminga. Angay kakusog magatsing. Ang pakyana sa aton, sininga simana sa nusang reader, ang nasisina niya nanay sa kada siya ang sumisinga. Ang baywating pa, magawas daw ang iya utok. Paano na lang kung talaga nga barado ang iya irong? Kung danay, may kaupod pa nga ubo ng sakit sa ulo. Una sa tanan, diri magawas ang aton utok. Mas kinano kakusog kita maghatsing. Ada sa sulod sa naton bukog, sa naton bungo, o sa naton bukog sa ulo, o ada sa sulod sa naton bungo ang utok ngan diri magawas basta-basta ini. Andis pa magtikang ang imo pagatsing, ipabili ng hydration status naton. Siguraduhon uminom sa tubig, miskin nga nauran, ngan diri ginbabalhas, nanginginanglan lagyapon naton lawas sa tubig. Sa 2 ka litro paghapon magkulop, pwede magamit sa mga saline sprays sa irong para diri malagkit ang sipon nga dumikit
sa palibot. Ngan pwede liwat maggamit sa mga adhesive strips para bumuka maski papano ang agyan sa hangin sa irong. Kundi kung ginikinhanglan maghatsing, mayada gud angay nga tama nga paagi sa pagsinga. Kapte, ang usa nga luho sa nimo irong, ubutangan san pressure para maserhan ini. Gamit san tissue paper o panyo, ngan ihatsing, ipagawas sa luyong open nga luho san irong. Gentle la o hinay-hinay. Ayaw gamit san matindi nga singa nga nutruhaan tanan sa luyo sini. Ginikinanglan nga makasinga, makahatsing. Kinanglan nga makagawaskit san sipon para liwat, para matanggal ang paggabara, ang barado na aton nga irong. Maibanan liwat ang iritasyon sa bayhon. Maibanan ang build-up o pagtirok sa sipon ngan mas satanan ginhawa ang pagginhawa. Sa higayon nga makusog o todo ang imo paghatsing, pwede madamage o masamad ang lining sa irong ngan makaapiktar sa mga ugat sanglit pwede magdugo pa ang irong. Maapiktaran ang mga sinuses san bayhon, sanglit nadudugngan pa san sakit san ulo. Ang mga sinuses, ang kaparte san bayhon nga angay hangin ang sulod. Kung may sipon liwat, nagbubugat ang ulo, nga mao ang nagiging tinigangan san pagsakit sini. Kung nakukurian san pagsinga, kaya sanglit tudo sumisinga, pwede mayada nasal obstruction, ngan pwede rason sa mga masunod. Ungay na, ang paglihis o deviate sa nasal septum. Ang mga turbinates sa irong ang nagdadako, diringani, ang adenoids, mayada nasal polyps o tingali may tumor o talagala nga barado sa sipon o congested. Kumonsulta sa iyo doktor. Ang mga espesyalista nga pwede luwat kadtuon mao ang mga ENT o otorhinolaryngologists. Wala ko rin na kita pagbasa kay halaba. Otorhinolaryngologists. Kita din himay na kita ENT sa Kalbayog. Maswerte kita, may da kita espesyalista sa ENT, ear, nose, and throat. Si Dr. Panergo, sa ibang mga lugar din sa Samar, waray kita ENT o otorhinolaryngologists. Kita din sa Kalbayog, maswerte kita kaya da si Dr. Panergo. Klinik niya agala. Tigang Lunes ada, tub Biyernes, kundi riyak nagsasala. Nga nan iya klinika ada sa antes umabot ka sa gate sa Kalbayog District Hospital. Tub sa susunod nga mawad to kasanggayan ang kolom ni Rylan Flores, Clinic Hour. Lakas, suminga. Nga na bueno, magtula naman kita sa sining nahitatabo nga mga pangungurakot sa pundo ng bayan. Ining mga anomalya sa flood control projects, pinagisining tula ni Wilson Lee Flores, Quintong Panadero, sa Abante Tonight. Inspirado sa pagpapahayag ni Pope Francis nga ang pangurakot ang iginpapasan sa mga kablasanon. Imbis nga may makaon na aton mga pobre nga mga kabugtuan, mga kablas, oral na lugod sila nakakaon.
nagugutom lugod sila tungkol sa sobrang nga pangungurakot sa gobyerno. Mao ito nangyakan sa nawara nga Santo Papa Pope Francis. Ngayon pangungurakot sa gobyerno ang ginpapasan, nagaantos ang mga pobre. Adi basaon tayo ng tula ni Wilson Lee Flores sa iyakolom Quintong Panadero. Sa lupang niluluray ng sariling gahaman, may sigaw ng dusa sa bawat tahanan. Katiwaliang sa dugo'y nagpapasan, ang utang ng ihilan, kami ang nananangan. Ini daw nga sobrang nagdadako naton utang sa nasod, aton foreign loan, aton utang pansulod ng ditigdako. Tungod kay kinanglan mangutang ay adi man aton mga politiko hindi pinangawatan na pundusan na gobyerno. Ang SUV sa kalsada, malamlam ang ilaw, para lang inagaw sa baryong uhaw. Ang bag na mamahalin may tatak na pandaraya, ay gamot na ninakaw sa dukhang may karamdaman. Ang mansyon sa lupay tulad ng altar, na sa ospital sana pag-asa'y nahagkan. Ang piging ng nakaw na yaman, alak na sumasayaw, ay patubig sanang sa bukid ay dumaloy. Naririnig mo ba ang aming panaghoy? Luha ng sikmorang sa gutom ay alipin. Kami ang ginamit sa iyong pagyabong, kami ang pumasan ng iyong salarin. Ngunit hindi kami abo sa iyong lakad, hindi kami katahimikang nilapastangan. Pag-asa namin ay batong matatag, buhay na binhi ng diwang lumalaban. Sa dilim ng barong-barong na sira, may ningas ng pag-ibig na dalisay. Sa kamay ng dukha, may ginto ng dangal. Sa puso ng bayan, may apoy na banal. Ito'y panatang lumilihis sa kasinungalingan. Lakbay ng budhing ayaw masadlak. Paglingap sa kapwa ang tanging panata at pagkilalang likas ang pagkakapantay. Kaya't ang tinig namin ay pagpupugay sa pusong handang maglingkod ng wagas. Ang aming panalangin ay himig. Gisingin ang bayang tiklop sa panlulupig. Hangad naming pagbabagot katarungan, bansang sa mahirap ay may pagkalinga, sapagkat ang kinamkam naming pawis at luha ay pag-asa, di mananakaw ninuman. Ang madtuan tula ni Wilson Lee Flores sa iyakolom Quintong Panadero sa Abante Tonight. 15 minutos antes an alas 5, mabalik kauman sa mga paybaro sa kontrol. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Alright, 47 minutos, naglabay sa alas 5:13 minutos na alas 5 na. Gati kita sa column ni Ray Marfil, Spy on the Job, kumusta ka? Sa Abante o nasa balita, September 9, 2025 issue. Miskin masyado kit busy sa katututok pag sa nakaka-high blood ng mga balita, parte sa mga pangurakot sa pundo sa flood control projects, ng update sa mga salakyan sa mga diskaya. Ayaw hingalimting ang September National Suicide Prevention Month. Dinis Kalbayog, kada muna sa mga estudyante nga nagpapakamatay. Permiton kita nakakabasa sa Facebook. Nagpapakamatay. Waray diri pala maiha usang grade 12 student dito sa Sawang nga babae ang nagunay. Di naman sa ipaw ang taliwat nga naglabay nga summer vacation. May daliwat nagunay nga grade 10 nahuman pala pa grade 10, dapat grade 11 na unta siya yan na. May da kita na ibabaroon liwat nga mga estudyante nga nag-uunay dito sa UEP maray makagraduar nagunay. Mao ini ang pagtigaman yan ang bulan sa September. Nga National Suicide Prevention Month. Pagligay nga may tabo nga patiwakal yan ang bulan. Sa nitatagamon tan September pagin National Suicide Prevention Month. Miskin mas hamubo daw ang suicide rate sa Pilipinas kumpara sa ibang mga nasod, diri naman iniangay igbaliwara tungod kay naghataas liwat ang kadamo sa mga Pinoy nga ginpapasakitan anirang mga kalugaringon ngan kaupod sini ang mga kabatan-unan. Sa una nga unom ka bulan pangalangani sa niya nga tuig, igin report sa mga pulis nga haros 2,000 na nga nailista nga kaso sa mga namatay sa paagi sa suicide. May nabasa na kani sa police blotter dito sa Amampakang di rin nakakauli sa niya narimit. Nagastos na niya narimit sa ira kumpanya. Nagpakamatay nala. Dida sa mga data sa mga kapulisan, sa sinila nga tuig, 2,000 na nga nailista nga kaso sa mga nagkamatay sa paagisan pagpapatiwakal. Mausa nga syudad sa Metro Manila nga nakarawat sa report nga 15 ang gintapos nira ira kinabuhi. Nagunay sa suludla sa usa ka bulan. Nakagigimbal liwat ang nahitabo nga insidente san gintutuuhan nga pagunay sa nusa nga senior citizen nga artista sa ira kalugaringon nga balay. Pero dirila ang mga senior citizen ang nakakapinsar nga humanon ang ira kinabuhi. Pero katuig pala ang naglabay san makitan nga patay ang duwa nga babae nga estudyante ng mga minor de edad sa sulod sa usang eskwelahan sa Metro Manila. Karuyag signon, waray ginpipili nga edad. Ang nakakapinsar nga tapuson, utdon na nira kinabuhi pinagisan pagbigti. Sanglit dapat maging alerto ang mga kaganak, mga kapamilya kasangkayan sa ira mga hinigugma sa kinabuhi kung may nakikita nga pagbabago sa ira ginihimo.
kundi pahinundom sa mga eksperto. May mga tao nga maupay magtago sa problema ngan kasubot. Kundi, kung nagusahan nala, didto na nagawas, ang kung nano-nano nga napipinsaran nga himuon magbigti sa niya kalugaringon. May iba naman daw, nagpapakita sa senyales, sugad san pagbabago san batasan ngan ginhini mo, sugad pananglitan, san magiging mamingawon. Samantala, madaldal sa una, pero nagiging mamingawon na, waray tingog-tingog. May dire nahinga nga turog, ngan may ada naman permi nagkikinaturog, ngan harus diri na nakaon o nagawas san kwarto, ngan diri na nagkukulong sa iya kwarto, diri na nagawas. O iba pa, an usa naton nga kakilala nga may kaanak nga ginutod an iya kaluguringon nga kinabuhi, napansin daw nga pira kaadlaw ini, diri nahinga nga turog, halarom ang pagpipininsar, ngan kundanay baga may mga giniyakan nga urhi na san mapagtanto nira nga naghatag na ngayon san habilin. Pira kaadlaw, may dapangani, adtungani sa ipaw pala, lalaki, nag-post pagod, nga goodbye na sa iyong atanan. Tapos nagbigti sa nga lalaki, grade 11 na to da. Naglabay itong tuig. Pero kadlaw, antes pala may tabo ang trahedya. Permi daw ini may ginbibiling nga diri nira mawari nga gamit ngayan para tapuson iya kinabuhi. Sa sugad nga higayon, angay agaton na ang kapamilya, ang kung sino man kamo nawapansin nga mao ini ang binuhatan, nga waray tingog-tingog, waray sulod-sulod sa, waray gawas-gawas sa iya kwarto. Danay nag-uusahan la permi. Sa dati masayahon, matawaon, yan na. Naglilinugaring nala, mamingaw na. Kung may dakam sinin nakikita, hampanga, sin kalmado. Nga diri niya pinsaron, nga gindatahapan, nga lipong siya. Ngan kumbinsiron, nga uobdan siya sa doktor para matagan sang kangayan nga bulig o gamot. Tagi niyo pag-asa, an ini ngayo kabugtuan para diri magunay. Tagi niyo paglaom anira kinabuhi. Ayaw niyo pasagdila, kay kasabot ada sini waray na siya pag-asa. Maupay pa sini magutod na lang, higot na lang sa nakon liog, magbigti na laak. Ada ini sa iyo. Sa iyo kulpa ini, kamo nga mga kapamilya. Kung pasagdan lang ini niyo, kung may mapansin man kamo nga iyo anak, iyo bugto, o iyo umangkon. Basar sa mga datos, tigang sa 2,808 nga nailista nga pagkamatay tungod sa pananakit sa mga biktima sa iyang kalugaringon, pinagisan paghikog, pag-unay, naghataas ini sa kadamuon nga 3,529 sa tuntuig 2020 nga gintitahapan durot san kakurian sa kinabuhi tungod san pandemya. Pero waray na pandemya yana. Kadamo na nga ni ang aton mga kilala sa mga mall kada weekend ngan ginlalauman nga magdadamo pa labi yana nga Vermonts na. Iton lang ani, usa sa mga nakikita naton nga mga kausasan kasubo sa naton mga kabugtuan nga pwede mahingadto sa ibang tao nga pasakitan anira kalugaringon pinagisan pag-unay, pagbigti, panahon san kapaskuhan. Sanglit kung may pinagdadaanan, makaupay nga likyan na anay magamit sa social media, nga nagagamit liwat sa pambubuli, labi na sa mga kabataan. Pansin na niyo yung mga anak ha, tingali nagiginamit itong san
cellphone, nada sa Facebook, di rin na siya mapakali, kaya sinunlog siya, ginbubuli siya sa niya classmate, dida sa Facebook, sa Messenger, tingali itong magunay, bantay gud niyo. Ayaw kamo pagpasibaya, kamo nga mga kaganak, bantay niyo ni nga iyong mga kabataan. Para sa iba, ginlikyan nga pagharampangan an ini nga topiko. Tungod kay tingali may magduso nga iba. Pero kung di rin naman mapagharampangan, paano mapapahinunduman an iba? Seringani san pira naton nga mga igasi Pinoy, diri angay nga kalugaringon lang naton ang pinsaron sa anuman nga karuyag naton himuon sa kalugaringon. Pinsaron liwat naton ang damdamin ngan sakit nga maabat san mga nagigugma sa aton. Labot sa 24/7 crisis hotline san NCMH nga 1553 nationwide landline toll free 0919-057-1553 smart o TNT. Kung Globe o TM ka, diyan number, kung nakikita kam, kamo nga problemado, kamo nga damunan utang, sakit na niyo ulo, tawag lang kamo sa 0966-351-4518. Diri nga ni kung Globe o TM 0917-899-8227. May mga mental health hotline naghihapon ng Bureau of Fire Protection. 0962-458-4 para sa BFP 237. Ngayon PNP hotline 911. Para sa mga tao nga may pinagdadaanan nga nagbibiling sa makakahampang pero naawod magsiring sa nirag kakilala. Alamin tuki baliwat ang helpline sa iyong mga lokal nga gobyerno. May mga eksperto liwat nga nagsisiring ngan simple nga pagpapakyana san kumusta ka na sa pakyana nga kakilala nga may gin pinagdadaanan pwede maging dalan para magpagawas siya san iya sa loobin. Ganan kinahanglan nala himuon sa nangungumusta imamati la miskin diri na magbida-bida. Tandaan, bata niyo ako at ako ang spy niyo. Amo doon column ni Ray Marfil, Spy on the Job. Alright, oras naton na kasanggayan. 1 minuto. Antes kita mag-alas 5, adiyan naton news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Maupay nga kulop, Bulacan DPWH tambakan san salapi nga pansuhol igin bulgar ni anay DPWH Bulacan District Assistant Engineer Bryce Hernandez anay sumat nga limpak nga salapi nga nakatambak sa opisina nga kaparte daw san pagtunga-tungaan nga dako nga salapi san mga transaksyon sa flood control projects. Sa hearing sa House Infrastructure Committee sadto nga kakulop nga adlaw igin pakita ni Hernandez ang litrato san mga nagtatambak nga kaas nga tig 1,000 pesos nga kunukuha sa Bulacan First District Engineering Office sa 2022 o 2023. Yung half body po, si Boss Henry Alcantara ko po iyon. Pahayag ni Hernandez samtang gintutudlo kanu sa katao sa litrato. Sumala, kada limpak-limpak san salapi ay may nakagahin nga makarawat. Kung makikita niyo po, magkakabulag adton salapi. May mga designated person po nga tatagan siton. San pakianhan ni ACT Teachers Congressman Antonio Tinio kung normal ba ang sugad nga kadako nga kandidat san gas sa usa nga opisina sa gobyerno, diritso nga baton ni Hernandez sa office po namin.
normal po yan. Trillanes, Magalong, bakit tahimik sa 36 billion rock netting scam? Gingusyon ni Anay Senador Antonio Trillanes IV, ang pananahimik daw ni Baguio City Mayor Benji Magalong kasumpay sa isyu sa 30 bilyones nga rock netting scam sa Baguio ngan Benguet. Sigun kan Trillanes sa 2022 pa daw sa ring ni Magalong sa iya kung sino ang mga nadadabi kundi tubtubiya na. Waray lagyapon niniging papagawas nga impormasyon sa publiko. Sa tuntuig 2022 sa ring ni Mayor Benji Magalong sa akon kung sino ang mga ada sa luyo sa 30 bilyones nga rock netting scam sa Baguio Benguet sa ring ni Trillanes sa post sa iya ex-account sa tunga September 10. Ang pakyana kay nano diri panhiyagin bubulgar kung sirasino tubtubya na. Hadlok ba siya o tungod kay kaalyado niya na mga Duterte, dugang pa niya? Waray papahayag si Magalong parte sa akusasyon sa nanay senador. Amo to nato news update. Gin Navilon, iutag notisya. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.